Naalala mo ba si Jet Li? Yung sikat na martial arts artist sa pelikula? Eto na siya ngayon. Yung action star na nagpapatumba ng maraming kalaban, ngayon uugod-ugod na. Marami ang na-shook at na-concern. Kasi itong 61 years old na si Jet Li mukha nang nasa 80s. Anyari? Tara, alamin natin. Si Jet Li o Li Lianji in real life ay isang Chinese-born Singaporean martial arts artist at isang sikat na aktor. Ewan ko kung naalala mo pa siya. Sa mga Tagalog dub movies noon sa ABS-CBN, kapamilya blockbusters, mukhang napaghahalataan na kayo sa edad. Joke lang. Pero ang bilis ng panahon, no? At kung isa kang Gen Z at hindi ka pa masyadong familiar sa kanya, eto lang naman ang legendary acting career niya bilang martial arts artist. Alam mo ba na rags to riches ang kwento ni Jet Li? Nahiman silang mahirap nang mamatay ang tatay niya. Pero nabago ang buhay niya nang madiscover ang galing niya sa wushu, isang klase ng martial arts. Mula sa sports champion, naging martial arts film star siya. Isa pang fun fact, kaya Jet Li ang screen name niya dahil hirap daw bigkasin ng Pinoy fans ang pangalan niya sa Chinese. So marami siguro sa atin ng familiar sa movie niya na Shaolin Temple that broke a box office records in China. Hindi lang yan, because they even made him an actor in Hollywood with his American Western film na Lethal Weapon 4, marami pang sandamakmak na box office movies. Kaya ang nakapagtataka, bakit sa kabila ng liksi ng kanyang katawan noon, ay sobrang bilis din ng kanyang pagtanda sa picture niya. Active naman siya sa mga physical exercises, di ba? So eto na nga, nag-viral ang picture ni Jet Li na siyang ikinagulat ng napakarami sa mabilisang pagtanda niya sa kanyang itsura. Pero kalma, sinabi niya sa Facebook na okay pa siya at hindi sobrang grabe ang lagay niya. Medyo affected lang daw siya sa sakit ng hyperthyroidism at spinal problems. Pero tuloy pa rin daw ang kanyang acting kahit na may health challenges siya. So tara, ngayong confirm na ang kanyang health, check naman natin ang kanyang wealth. Ngayon, tignan naman natin ang kanyang mga negosyo. Una, Jet Li stepped down as President and General Manager of Taiju Zen Far East Holding International, isang wellness and fitness company in Beijing, China. Siya din ang OG Asian Ambassador ng sosyal na Swiss watch brand. Maliban dyan, naglabas siya ng 10.66 billion pesos para sa Shell Company sa Hong Kong. Ilan lang yan, pero marami pa talaga siyang mga negosyo at investment, lalo na sa real estates. Sa ilang dekada niyang bilang action star, ito na ang kanyang mga napundar na mga ari-arian. Meron siyang 855 million pesos na mansyon sa Beijing, China. Tapos meron din siyang isa pang mansyon sa Singapore na ang presyo 855 million pesos din. Ito pa, imagine bumili pa siya ng 1.71 billion pesos na mansyon sa Shanghai as gift for his wife. He also owns some real estate properties in Los Angeles, USA. In terms of cars naman, ano kaya yung mga sasakyan ni Jet Li? Although very private siya sa kanyang collection, he's spotted with several luxury vehicles, kagaya ng Mercedes-Benz S-Class. Nagmamay-ari rin siya ng Rolls-Royce Ghost, BMW 745 Li, Spyker C8 Spider. Kahit sabihin na natin ngayon si Jet Li ay may edad na at nagdaranas na ng hypothyroidism at iba pang mga sakit, well, no worries kasi nakapag-ipon siya ng napakaraming pera. Jet Li is now worth $250 million o nasa 14.25 billion pesos. O diba? Kahit sabihin natin that our body gets old, his richness never gets old naman. He's still fighting for a wealthy and healthy life for sure. Ikaw, ano sa tingin mo? Babalik pa ba ang dating sigla ng Jet Li gaya? Marami sa atin ang umahanga sa mga artista sa kanilang ganda, talento at kasikatan. Ngunit sa likod ng mga kamera, may mga kwento ng pagbagsak at pagbangon na hindi natin madalas naririnig. Narito ang ilang mga kwento ng mga dating sikat na artista na dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Mga sikat na artista noon, pulubi na ngayon. Una, andyan si Kohol o Philip Sopnet sa totoong buhay. Siya ay isang komedyante na sumikat nung dekada 90. Ngunit sa kasalukuyan, siya ay walang permanenteng tirahan at natutulog na lamang sa loob ng isang multicab. Sa isang panayam, inamin niyang nahihirapan siyang makahanap ng trabaho at umaasa na lamang sa tulong ng ibang tao. Andyan din si Lovely Emboscado, ang singer na naging palaboy. Si Lovely Emboscado ay isang dating contestant ng reality singing competition sa GMA Network. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nawala siya sa harap ng kamera at nakita na lamang na nakatira sa kalsada kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa mga kwento, sila ay nanghihingi ng pagkain doon sa simbahan at si Lovely ay tila naapektuhan
buwan ng depresyon. Andyan din si Sita Astals. Siya ay isang dating aktres at dati ding konsihal ng Maynila. Kamakailan, kumalat ang balita na siya daw ay palaboy na. Ngunit ito ay kanyang pinabulaanan. Ayon sa kanya, ang litrato na kumalat ay kuha noong 2009 at hindi nagpapakita ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Next, andyan din si Brandy Ayala. Siya ay isang kilalang aktres at bold star noong dekada 90. Madalas siyang napapanood sa mga pelikula. Ngunit kamakailan lamang, siya ay nakita ng palaboy-laboy sa lansangan ng Quezon City. Nakasuot ng maruruming damit at tila wala sa sarili. Ayon sa mga ulat, siya ay nakaranas ng matinding depresyon at nawala di umano ang tino sa pag-iisip. Andyan din si Angelo Ilagan, pamangkin ng yumaong aktor na si Jay Ilagan. Siya ay isang teen actor na sumikat sa mga pelikula, specifically sa mga indie films, at lumabas na rin sa ilang mga palabas sa telebisyon. Ngunit matapos mawala ng proyekto, siya at ang kanyang pamilya ay nawala ng tahanan at naranasang tumira sa kalsada. Inamin niyang naging snatcher din siya sa kalye. Ngunit ngayon ay nagsusumikap na muling makabangon. Ang mga kwento na ito ay paalala ng buhay ay puno ng pagsubok at pagbabago. Minsan nasa ibabaw ka, minsan naman nasa ilalim ka. Hindi insurance ang kasikatan dahil maaari itong mawala. Alam mo ba na may mga tao sa paligid mo na may kakaibang katangian na sa sobrang rare, sila lang ang meron nun kumpara sa milyong-milyong tao. Mula sa pagiging kaluwete hanggang sa mga taong hindi nakakaramdam ng pain. Tara, alamin natin ang 10 pinaka-rare na genetics sa buong mundo. Nako, yung number 1, nakakagulat. Number 10, left-handed. 1 in 13 people. Oo, hindi ka weird kung kaluwete ka. Rare ka lang. Isa sa 13 na tao ang maituturing na kaluwete ayon sa statistics. At ayon sa mga pag-aaral, mas madalas daw na mas creative at mas mabilis mag-isip pagdating sa arts at strategy games ang mga kaluwete. So kung kaluwete ka, huwag mong ikahiya. Say it with pride. Number 9, cleft chin. 1 out of 21 people. Kita mo to. Ang tawag dyan, cleft chin. O yung may hiwa sa baba. Yung parang may dimple sa chin, isa raw yan sa mga physical traits na nakukuha sa genetics. And guess what? Only 1 out of 21 people ang meron nito. Actually, yung may mga ganitong tao ay tinuturing na attractive. Yung iba pa nga, nagpapa-opera para magkaroon nito. Number 8, psychopath trait. 1 out of 113 people. Okay, ito medyo intense. Isa sa bawat 113 na tao ay may psychopathic tendencies. Pero hindi ibig sabihin nito killer ka ha. Ang ibig lang sabihin nito ay may kakulangan ka sa empathy at super logical mong mag-isip kahit sa emotional na situations. So kung may kakilala kang parang robot na parang walang pakiramdam, alam na. Number 7, heterochromia. 1 out of 2,500 people. Ito naman yung may mga taong magkaiba ang kulay ng dalawang mata. Ang example nito ay yung may mga mata na green sa kabila at yung isa naman ay color blue. Yung iba namang example nito ay iba ang kulay ng kanilang iris. Ang tawag dyan, heterochromia. Sabi nga nila super cool daw nito at super rare. Nagmumukha daw kasing real life anime character yung isang tao. Number 6, 6 fingers. 1 out of 13,400 people. Yes, may mga taong ipinanganak na may 6 na daliri sa kamay o paa. At hindi ito AI tunay ito. Bihira, pero may mga cases na functional pa rin ang lahat ng kanilang 6 na daliri. Number 5, back-bending knees. 1 out of 105,000 people. Imaginein mo yung tuhod mo tumitiklop pa atras. Yap, may mga ganyang rare condition. Tinawag itong geno recurvatum at sobrang rare nito. May kakilala ka bang may ganyang condition? Itag mo na yan sa comment section. Number 4, can't feel pain. 1 out of 1,095,000 people. Yes, may mga taong hindi nakakaramdam ng sakit. Mukhang superpower, no? Pero delikado ito. Kasi kahit may injury ka, hindi mo nararamdaman. So pwedeng maging malala ang mangyari sa'yo. Or just imagine na sunugan kayo ng bahay at may ganito kang kondisyon. Mahimbing ang tulog mo, pero hindi mo alam na susunog ka na. Kaya itong kondisyon na ito, hindi siya superpower. Delikado siya. Number 3, mirror movement. 1 out of 3 million people. Ever heard of people na pag gumalaw ang kanan nilang kamay, gumagalaw din ang kaliwa kahit hindi nila sinasadya? Ang tawag dyan, mirror movement. Sobrang rare nito. Dahil parang may sariling utak yung kalahati ng katawan nila. Number 2, golden blood. 1 out of 170 million people. Narinig mo na ba ang blood type na to? Nako, ito yung pinaka-rare
rare sa buong mundo. Ito yung tinatawag na RH null o golden blood dahil walang kahit anong RH antigen. Sobrang valuable sa mga transfusion pero sobrang hirap din humanap ng match. Nako, alamin mo na yung blood type mo, baka kasi ikaw na yan. Number 1, uncombable hair syndrome. 1 out of 900 million people. Nako, ito na siguro yung pinaka-wild. May mga taong ang buhok ay literal na hindi masuklay. Hindi dahil makunat, kundi dahil genetically iba ang structure ng buhok nila. Mukha silang laging nagising sa bagyo. Naalala ko tuloy si Hermione sa Harry Potter. Baka may ganitong klaseng syndrome siya. Grabe no? Akala natin fiction lang. Pero may mga taong ganito talaga sa totoong buhay.